Kaso meron daw po nag-tip sa kanya, I think, this was during his interview sa DCMM. Sabi niya, may nag-tips po sa kanya na ang aggregated cumulative net worth ni VP Sara ay nagkakahalaga lang daw po ng 88.5 million pesos based on her SALN. And, I'm sorry, tama, based on her SALN, 88.5 million pesos. Pero ang nag-tip po sa kanya, ang net of taxes na income nila, ibig sabihin malinis na pera na ito after taxes is 73 million pesos from, ah, 20 2008. So ito malinis daw na pera ito for both Mans Carpio at saka kay VP Sara. So kung ima-minus mo daw 'yun, saan yung discrepancy? Saan daw napunta or ano daw nangyari doon sa pera na 'yun? Um, okey, at ang sabi niya pa dito na, um, binibigyan diin din nitong salin na 'to na sa paglalagay ng ating, Vice President na lahat ng mga numero, lahat ng information na nilagay niya doon ay pawang katotohanan lamang at wala itong dagdag o bawas. At hindi po puwede sa kanyang paliwanag, hindi po puwede na yung cash on hand mo ay zero. Tapos yung ibang mga expenditures, yung ibang mga pera na iyong nakuha while you are in government ay hindi pa puwedeng ilagay lang sa kategoryang others. Inilarawan din ni Congressman, Ridondito na may ilang mga mambabatas, um na nagsasabi na dapat si Vice President Sara Duterte ang magpaliwanag imbes na umiwas sa tanong at magpa-press conference. Tulad ng sinasabi ko po sa dati ko pong live, um, kahit magpakita si VP Sara ngayon, sabihin niya man na totoo o hindi totoo ito, the fact na nakita natin siya in person at hinarap niya ito, maganda pong punto iyon for her. Pero dahil nga hindi siya nagpapakita at hindi niya sinasagot ito, mas malaki po yung tanong kesa sa sagot dito sa mga issue na ito na pinupukol po sa kanya. Ang sabi pa nga dito, let the evidence speak. Yan po yung parang nagiging sentro ngayon sa proceedings, 'di ba? Kasi nga may ibang sinasabi ang kampo ni Sara Duterte sa publiko at may iba rin naman po tayong nakikita sa proceedings sa Kamara. Pero ang problema dito, kung ito man po ay hindi totoo or totoo, papaano natin makikita yung kahalagahan nitong mga ebidensya na 'to, 'di ba? Paano natin mapapatunayan ito unless, sabi ko nga, magpakita talaga si VP Sara. Ginagamit din pala 'tong batayan, itong mga financial record tulad ng AMLAC report para po magkaroon ng linaw, para magkaroon ng tibay kung itong mga dokumento, mga numerong nakikita natin ay may basehan. Tulad ng mga zeros, 'di ba? Kasi sabihin na nating itong mga numero na 'to ay totoo, pero hindi naman, paano kung hindi naman ito kumonekta sa illegal activities o hindi kumonekta ito sa illegal drugs. Sabihin na natin gumanda ang negosyo ni VP Sara o sabihin na natin, for some reason nasa legal way nakuha yung pera. Paano natin mapapatunayan 'yun? Ako, naniniwala ako opening these statements, this bank transaction, nagbubukas ito ng pagkakataon, ng chance for everybody for us to see kung ito ba'y totoo o hindi. I think yung kung nakikita niyo yung mga tax document na BIR, they are trying to push through na mabuksan yon para daw po makita kung, may mga connection ba, may mga, question at connection ito sa mga allegations against the Vice President dito sa kanyang impeachment trial. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na